Hindi talaga ako naniniwala sa multo. Hindi ako yung tipong madaling matakot sa mga kwentong ganun. Hanggang sa may nangyari sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa rin may paliwanag. Bumili ako ng second hand na kotse. Hindi dahil gusto ko, kailangan lang talaga. Panghatid sa pamilya, pang-uwi galing trabaho. May nakita akong sobrang murang listing online. Yung tipong mapapaisip ka kung bakit ganun kababa ang presyo. Pero sabi ko sa sarili ko, baka swerte lang. Pag punta ko sa seller, doon pa lang may kakaiba na. Isang matandang lalaki ang nagbenta. Tahimik siya, hindi pa lang ngiti. Hindi rin siya yung tipong nakakwentuhan ko tungkol sa sakyan. Parang gusto niya lang itong mawala sa kanya. Sigurado ka, sir? Tanong ko. Tumingin lang siya sa akin sandali. Tapos sinabi niya, mahina pero diretso. Basta huwag kang magpapagabi. Napangiti ako nun. Akala ko nagbibiro lang. Kinuha ko pa rin yung kotse. Sa mga unang araw, wala namang problema. Maayos yung takbo, walang kakaibang tunog. Ang napansin ko lang, may amoy sa loob. Parang kulob na may halong basa. Pero naisip ko, normal lang yun sa lumang sasakyan. Hanggang sa isang gabi, mga bandang 11:00 na ako nakauwi. Tahimik ang daan, halos walang ibang sasakyan. Habang nagmamaneho ako, may naramdaman akong hindi tama. Hindi ko may paliwanag, basta parang hindi ako nag-iisa. Alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo? Hindi sa harap, sa likod. Sinubukan kong i-ignore. Pagod lang to, sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal, parang may nagbabago. Parang bumibigat yung likod ng kotse. Parang may umupo. Doon ako kinabahan. Dahan-dahan akong tumingin sa rearview na salamin. May nakita ako. Buhok. Hindi muka. Buhok lang. Mahaba. At parang basa. Bigla akong napalingon sa likod. Wala. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala na rin. Guni-guni lang, bulong ko. Pero mula noon, hindi na ako mapakali. Simula nun, iniwasan ko nang magmaneho sa gabi. Pero may mga araw talagang wala kang choice. Isang gabi, mas malala. Umuulan ng malakas, halos wala kang makita sa kalsada. Habang nagmamaneho ako, may narinig akong tunog sa likod. Parang may tumutulo. Akala ko tubig lang. Pero sarado naman lahat ng bintana. Tapos may isa pa. Mas malinaw na ngayon. Sa loob galing. Pinilit kong huwag pansinin. Ayoko nang tumingin sa likod. Pero may naaamoy ako. Hindi na siya yung simpleng amoy kulob. Parang may nabasa na hindi na natuyo. Matagal na. At habang tumatagal, parang lumalakas yung amoy. Hanggang sa may naramdaman akong malamig sa batok ko. Parang hininga. Pero sarado ang kotse. Walang hangin. Doon na ako napatingin sa rearview mirror ko. At this time, nakita ko na siya ng buo. Isang babae, nasa likod, hindi siya gumagalaw, nakaupo lang. Yung ulo niya, bahagyang nakatagilid. Yung buhok niya, dikit sa mukha, basang-basa.
Hindi ko makita ng malinaw yung mga mata niya. Pero ramdam mo na nakatingin siya. Diretso sa'yo. Hindi ako makahinga. Literal. Pagkatapos, dahan-dahan siyang gumalaw. Hindi siya tumayo. Hindi siya lumapit. Yung ulo lang niya ang umangat. Paunti-unti. At doon ko nakita yung mukha niya. Hindi ko may paliwanag ng maayos. Hindi dahil madilim, kundi dahil may mali. Parang hindi na dapat ganoon ang itsura ng mukha ng tao. "Pauwi ka?" tanong niya. Mahina. Parang may tubig sa lalamunan. Hindi ako nakasagot. "Huwag," dagdag niya. At biglang bumukas yung pinto sa likod. Malakas. Napapreno ako. Tumigil ang kotse. Pagtingin ko sa salamin, wala na siya. Akala ko tapos na. Akala ko bumaba na siya. Pero nung paandar na ulit ako, doon nagsimula yung hindi ko na kontrolado. Yung kamay ko sa manibela, hindi ko na siya hawak. Kumakabig mag-isa, papunta sa ibang direksyon. Hindi pa uwi, papunta sa madilim na kalsada na hindi ko naman dinadaanan. "Tumigil ka," bulong ko. Pero hindi ako yung nagmamaneho. Pagtingin ko sa passenger seat, nandun na siya. Katabi ko. Mas malapit, mas malinaw. Yung katawan niya parang basa pa rin, pero hindi lang tubig. May mga bahagi ng balat niya na parang kumakapit sa upuan. Parang hindi nabuo. Parang may naiwan. Tumingin siya sa akin at doon ko naintindihan. Hindi siya nagpaparamdam para manakot. May gusto siya. "Dito," bulong niya. "Dito ako naiwan." Dahan-dahan niyang hinawakan ng manibela. Kasama ang kamay ko. Malamig. Mabigat. "Huwag kang umalis." At doon ko napansin, yung kalsada na tinatahak namin, eksaktong kapareho ng sinabi ng kapitbahay kinabukasan. Yung lugar kung saan may aksidente. Yung kotse na hindi agad nabuksan. Yung babaeng natrap sa likod. Sa ulan. Mag-isa. At habang papalapit kami doon, parang may pumapalit. Unti-unti. Sa isip ko, sa katawan ko. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Hindi ko na maalala. Pero simula noon, hindi ko na ginamit yung kotse sa gabi. Kasi minsan, kahit nakaparada lang siya sa garahe, naririnig ko pa rin yung tunog ng pinto sa likod. Dahan-dahang bumubukas. At may mahinang boses na nagtatanong, "Pauwi ka na ba?"